So what's up mga ka-Mr. Bike? Nandito na naman po si Kuya Patrick para mag-review ulit ng isa pang bike. Mga gusto mo pa review dyan, i-comment nyo na sa baba yung mga gusto nyong bike o kaya naman mga gusto nyong item na gusto nyo ipa-review, no? I-content lang sa video, no? So ngayong araw, ipe-present ko sa inyo itong GT. Ating bagong re-review na isang GT Sascar LT. Ayan, para sa mga trail dyan at trail lovers, XC, cross country, ayan, para sa inyo itong video na to. No, so, ayan, umpisa natin yung kanyang pag-review. So, si GT, unang ginawa itong mga GT noong 1972, no, since 1972 pa. So, itong re-review natin ay isang GT Sascar LT. Si GT Sascar LT, GT Sascar, mga una siyang lumabas ng mga 1990s, yung 1990s, mga medyo maliliit yung mga frame set nila, no. Alloy din pero maliit, para silang style gravel, Pero ganito rin ang design, wala namang nagbago sa disenyo, ganun pa rin. Pero sa mga setup na lang yung nagbago sa mga GT natin ngayon, So noong 1990s meron ng GT Sascar LE naman. GT Sascar LE noong 1994, 1996, basta around 1990s, So ito naman yung GT natin ngayon ay GT Sascar LT, Elite. Ayan. So si GT Sascar Elite. At so ang kanya ay naka seat stays. Ano ba yung seat stays yung sinasabi ng frame nito? Yung seat stays yung nakita niyo to sa kanyang dito sa kanyang tawag dito, itong tube na to sa kanyang seat tube. Ayan, yung seat tube niya para naka-floating, tapos meron lang siya nasusuporta dito sa kanyang frame, tapos naka-float yung kanyang seat tube. So yan yung sinatawag na seat stays, So ayan, sa parts tayo o sa cockpit, ayan. Dito muna tayo sa seat post, So ang seat post nito is ang dropper post. Naka-dropper post na po siya, So ang brand ng dropper post ay Trans-X, So si Trans-X mga around 1980s na rin or 90s na siya lumabas din itong Trans-X, So ito ay naka-cable actuated, Naka internal routing, So meron siyang kable na gumagana. So gawa siya sa 6061 na alloy. Ayan, gawa sa 6061 na meron din siyang langis sa loob para may tulak yung pinakang upuan niya, So ang mga dropper post mga nag-umpisa noong 1984. Ayan, may naka-invento nito, nakaisip ng konsepto ng dropper post ay si Joe Brace at saka si Josh Angel noong 1984. Yung kanilang brand, Height-Right. So yung Height-Right, makikita nyo dito sa baba, yun yung style ng itong picture na to, yung picture, ayan. So yung kanyang spring, may spring lang siya na nakakapit sa seat post, tapos nakaklamp yung isa doon sa may seat tube, yung pinaka-seat clamp niya. Tapos pagka cable actuated din siya, pag pinindot mo siya, naangat din ang bigla yung upuan nun, So inimbento nila para mas mabilis yung angat agad ng upuan para hindi na sila mahirapan pag-adjust ng upuan nila, di ba? Yung ngayon kasi mga quick release medyo madali na. Pero sa dropper, syempre pipindutin mo na lang, makukuha mo na kagad yung tamang pagkuha ng upuan mo, ng height ng upuan mo, So yun ang kaganda. Sa mga trail talaga maganda rin, sa mga palusong, kung mga angahon, okay yung dropper post para hindi ka na nabababa ka pa sa bike para i-adjust yung upuan mo. So pag dropper post ka na, pipindot-pindot ka lang para umangat or bumaba yung iyong upuan. Ayun. So sa kanya namang sa kanyang handlebars, isang 780mm na handlebars, So 15mm rise siya. Yan, 15mm rise, 5-degree upsweep, tapos ay 9-degree back sweep, So komportable sa'yo kung ano man ang gusto mong pagkukuha ng iyong lalagay ng iyong naparamdam mo, kung ikaw ay gusto mo naka back sweep, kung gusto mo medyo nakataas, naka rise, ayan, pwede siya, So medyo mahaba na rin na
maganda na rin sa mga pan-trail. Siyempre, iba kasi mas gusto mahaba yung manubela sa mga nagte-trail. Yung iba gusto maiksi lang para daw hindi sumabot sa mga puno. Mga ganun ba? Ayan, yung kanyang sa kanyang stem, short stem, no, 45 millimeters. Ayan, GT, aluminum din siya. Ayan, alloy din yung kanya, pati yung kanyang itong handlebars. So, sa kanyang, naman tayo, sa mga pyesa naman, no? Sa kanyang fork, isang Santor Zeron, naka Santor Zeron. Itong Santor Zeron naman, lang siya, coil, pero okay na okay din pati, napakalambot ng play, na shock. Malaki na rin yung, pinaka-tube na kanyang, kanyang fork. Medyo maganda na rin ng bounce talaga, para naka-airport ka na rin, sobrang smooth ng kanyang, meron din siyang rebound, para bumilis yung pag-bounce o kaya bumagal yung pag-bounce. So naka-preload, pampabilis din nyo kung gusto mo medyo matigas yung shock, pwede din sa preload, Yeah, sa kanyang rims, sa rims niya naman WTB ST i 3.0 TCS 2.0 yung kanyang rims. So ang rims niya ay WTB. So ano ba yung ibig sabihin ng WTB? Yung WTB ay isang wilderness trail bikes, So siya sa California, USA. Ang kanyang unang sa California, USA yung kanilang trademark sa WTB. Yun, wilderness trail bikes yung ibig sabihin ng WTB. Yan. Sa kanyang naman tires, WTB rim breakout na 2.3 yung lapad, makapal na rin sa mga nagtitrail dyan, gusto rin yung mga malalapad, ito pwede sa inyo. Yung rim niya medyo malapad na rin para din yung mga magusto rin, kasi ngayon sa mga nagtitrail malalapad yung para mas kumapit yung gulong nila sa mga putik o sa mga dust. Yan, mas maganda yung medyo malalapad. 2.3 na yung gulong, yan, malapad na rin siya. So ayun, sa kanyang hubs, Shimano MT400, cassette na Shimano MT400. Ito nga palang frame set ng GT ay isang boost. Ayan, boost po siya, front and rear. Ayan, naka true axle ang bike na to. So siyempre pag mga trail bikes, talagang maganda pag naka true axle ka, para hindi ka biglang hindi ka mapapaisip kung kakalas ba yung gulong o mamaya magbumigla ng mabengkong, mawala agad sa align yung pag naka quick release lang. Siyempre pag true axle mas maganda, malaki yung axle niya para pag shock ng niya sa mga pagbaba o pagbagsak, yung shock niya na kumbaga parang nakokontra niya pa yung sobrang lakas ng impact ng pagbagsak. Siyempre si GT, sabi nga ng GT, sila daw yung King of Trails. Ayan, yung bike nila. So sila yung King of Trails. Madalas mga pan-trail. So ito nga pala sa kanya namang rotor center lock. Ayan, sa front 180 diameter. Sa kanyang rear ay 160 diameter. So ayan yung kanyang rim set. Ulitin ko lang, WTB ang rim, WTB ang tires, Shimano yung hub, at saka center lock. Siyempre, Shimano rin yung kanya rotors. Sa kanyang brake set niya naman isang Tektro Gemini 2 piston or dual piston, dalawa lang piston, yung dalawang piston yung kabila nagtutulak ng brake pad, siyempre. Ayan, so si Gemini, para siyang style Shimano rin ng style, parang MT200 ang design nitong Tektro. Siyempre Tektro, hindi naman yan local brand kumbaga parang gawa din siya ng SRAM, parang gano'n. Ewan ko lang, hindi ko rin sure. Pero magandang klase na rin yan. Wala namang ako narinig na issue tungkol sa Tektro, kung tumatagas ba yan o nasisira yung piston, gano'n. Kaya maganda na rin klase para sa akin. So ayun, sa kanya namang na tayo, sa kanya saddle, yung saddle niya nga pala WTB Silverado. Ayan, malambot, maganda na rin sa pang-trail. Siyempre, tapos naka-dropper post ka pa. Maganda na siya sa pag-trail mo. Hindi siya masasapwet. Tsaka nga pala, itong bike na nasa tabi ko,
kung ikaw bawa malaking tao, hindi nahihirapan ka na maghanap ng size sa'yo. No, ito na yung bike na para sa'yo. Siguro kung ikaw mga 6-footer ka, o 6 feet, ito na yung bike para sa'yo. Talaga napalaki. Ito nga pala 29 large. Ayan, sige ko, 29 large. Para to sa mga malaking tao na mga gusto mag-trail. Kung ayaw na mag-trail, okay lang din naman. Pwede naman sa kalsada. Ito, kaya medyo maganit. Kasi pan-trail nga siya. Ito nga pala para sa'yo, no? Ayan, so sa kanyang gear set, ang kanyang ang kanyang group set naman ay isang SRAM SX. No, SRAM SX syempre pan trail, maganda talaga mga gawa ng SRAM. So sa SRAM nakita niyo naman yan. Syempre na sa mga previous videos ko nandun yung mga history natin sa SRAM, makikita niyo dun yung SRAM or nabanggit na sa mga dati kong videos, So, naka-SRAM SX, sa kanyang shifters, SRAM SX, sa kanyang crank. Yung crank niya ay SRAM SX, pero hindi to Halotech, Ito yung ang bottom bracket ito ay Trubative Power Spline. So, ano yung Trubative Power Spline? Si Trubative Power Spline ay isang bottom bracket na silvering din, pero ang style ay parang Octalink. So, ang spindle niya lang, magkaiba lang sila ng itsura at saka design ng spindle ng Octalink at saka itong Trubative na power spline. Magkaiba yung design ng dulo nila para siyempre kailangan ng uniqueness pagdating sa mga pyesa. Ayun, Trubative power spline. Maganda to. Kung papipili, mas gusto ko ang power spline kesa sa naka-Halotech. Kung ako papipiliin ako kasi ang solid ang pagka-bearing nitong Trubative power spline. Ayun. Yung tip ko lang sa inyo, maganda yung Trubative power spline. Kaya lang medyo madalang na lang sa mga shop kasi talagang magagandang klase na yun. Bihira na siya. So ayun, sa kanyang sa cogs niya, syempre SRAM din. Ayan, 12 speed na siya na 1150 ang kanyang cogs. Yan, so maganda na rin, pan-trail talaga syempre, pagka mga naka-SRAM ka talaga, pan-trail talaga. Yan, SRAM, SX sa kanyang rear derailleur, SRAM SX na rin. Sa kanyang chain, syempre, SRAM SX, straight siya, SRAM SX, Eagle, yan, Eagle. Syempre pag Eagle, parang kumaga sa SRAM ay, parang magandang klase pagka Eagle yung nakuha mo, Yan. So, dako tayo sa presyo. Sa presyo nitong GT Sascar LT. So, pag binili nyo siya dito sa mga SRP price, nasa 90,000 po ang presyo po nito. Nasa tabi kong bike, Pero dito po sa Mr. Bike, mabibili nyo lang siya sa halagang 85,000 pesos po. Yan. So, ayun lang mga ka-Mr. Bike. Sa mga gusto pa rin magpa-review dyan, ulitin ko lang. Mag-comment lang kayo sa baba para mabigyan natin ng video yan. Para malagyan natin ng konting kaalaman yung mga kapwa natin siklista. So, sa mga naman, hindi ko pinipilit. Pero sana, kindly subscribe our videos para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin. So, ayun. O nga pala, sorry kung medyo matagal na ulit ako nakapag-upload ng video sa mga pag-review ng bikes kasi meron ng problema, yung bike ko na nakakaw. Yun. Sa mga makakita ng bike ko, comment lang sa baba at pasasalamatan ko kayo. Yun. So, yun, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos at mga iba pa namin gagawin sa mga para update kayo, malay nyo sa December, kung anumang buwan, bigla ang meron tayo ng mga parapol o para updated kayo sa ating mga happening sa YouTube, sa Facebook, ayan. So, ayan, maraming salamat sa mga nanonood palagi. Yun, ulitin ko ulit, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ako nga pala si Kuya Patrick. Yan, bye!
subscribe and hit the notification bell.